So, bago natin lagyan ng photo emulsion ng screen, kailangan hugasan muna natin siya ng sabon. Sabunin muna natin siya gamit ang malinis na sponge. Liquid soap. Ito na ba? Sapunin natin. Importante to para gumanda ang apit ng emulsion at hindi greasy ang screen. Pag hindi mo kasi inugasan at o sinabon, may tendency na ma-reject yung photo emulsion o yung pagluto natin ng image sa screen. Pagkasabon banlawan, then yun lang, then patuyuin. Hi guys, dito na tayo sa part ng lalagay ng emulsion sa ating frame. Ito yung frame natin. So ito yung chemical na nilalagay sa frame. Ito yung ready mix na ng brand na to. Ito yung gamit ko. Hindi na ako yung nag-A&B na nagmi-mixing pa. Mahirap yun eh. So ito na talaga yung ginagamit ko para madali ang trabaho. So ito lang. Kailangan lang natin is card. Yan, card. PVC card. Ito yung basic na, diba? Wala tayong scooper eh. Nabibili yung scooper. Pero dito ako sanay. Kasi dito ko na titimpla yung nipis o yung kapal na kailangan ko i-apply sa frame. So tawag dito photo emulsion. Yan. Ready mix na siya. Meron kasi ibang brand na may powder, tapos i-mix mo pa siya. Then pag nabuksan mo na, hindi mo na siya pwedeng i-stock. Ito maganda to. Pwede mo i-stock kahit ilang buwan. Pwede mo pa magamit. Hindi katulad nung iba na pagka nabuksan mo na, hindi na siya pwede. Expired na agad. Kinabukasan. Ayan. Ito lang. Lagay lang tayo sa screen. So, kailangan hanggang dito yung area ko kasi lagi hanggang dyan. Sagad ako kung maglagay ng emulsion. Para walang tagas ang pintura. Hagulin mo lang. Kailangan kasi hindi masyadong makapal, hindi din masyadong manipis. Sakto lang. Yan lang mag-apply. Kabilaan niya nahago din, no?
hanggang mapuno mo yung frame. So, ayan. Medyo kulang pa para sa akin to. Kita naman. So, ayan. Kasi yung ibang chemical, pag nagkamali ka ng mixing, may tendency ma-reject. Unlike dito, talagang mix na. Ayan, may sobra ako. Babalik ko siya. Kita pa yun, no? Hindi pa pantay. Yan, okay na para sa akin to. Dry air lang natin siya, no? Air drying. So, wala akong exposure box. Meron akong exposure estante. Yan. Dito ako nagluluto ng screen. Inisin lang natin mabuti. Yan. Mamaya makikita nyo yung setup ko dito. Mapa A3 o A4 kasya dyan. Mamaya papakita ko yung setup mamaya. Dito ako sa shop sarado. Magandaan nga pala dun sa photo emulsion na yun, hindi siya sensitive sa liwanag, unlike sa iba maarawan na ng kaunti o masinagan, sisira na yung expose mo. Next step, mag-preprint tayo ng acetate para sa ating negative film. Tawag nga pala dito is acetate. Merong A4, merong A3. So, ang printer ko is A4 lang. So, hinati ko siya sa dalawa. Ayan. Kung wala pa kayong printer, pwede kayo magpa-print. Bumili lang kayo ng acetate sa online. Ayan. Ito kasi yung babasahin ng photo emulsion. Pwede ring papel at papel lang. Tapos mamantikaan nyo. Pwede yun. Para maging siya acetate.
o maging crepe paper. I-print na natin. Ito yung printer ko. Quality yan. Robot yan. Meron akong vlog kung paano mag-continuous ink. I mean, kung paano maggawa ng waste tank ink. So, mas okay sa akin ang printer na ganito. Kita mo yung function niya. Saka sakaling may mag-error, maayos agad. Ayan, tulad niyan. Error. So, ito yung acetate. Tagusan. Ito yung negative film na tinatawag. So, yun. Ready na natin yung mga kailangan natin. Yung ating acetate. Yung ating screen. Tinaklobang ko eh. Kasi ma-expose. Ma-expose. Sarado ulit natin. Yan. Ito yung ating frame. Then, ito yung ilaw ko. Nakakatawa to eh. Ito yung ilaw ko. So, ang gamit ko is 100 watts bulb. Nabibili ito sa mga hardware, yung mga pang manok to. 100 watts. Tatlo nga natin gamit ko eh. Lagay lang natin siya sa ilalim. Yan. Yan. Testing natin. Okay. Then, mantika. Para mag-transparent lalo yung ating acetate. Ito, acetate. Yan. Ibabawasan nga pala ako kasi may dumi ng printer. Ibabawasan natin ito konti. Na. So, lagyan natin ng mantika. Luluto tayo eh. Mantika. Kuha tayo ng kapirasong tissue.
Pansin nyo, nagtatransparent na siya. Ganda rin to pang mantika para umapit lalo or lapat na lapat sa seal screen yung ating nilulutong image. Yan, lapat na lapat siya, no? Then isentro lang natin. Natin. Okay, sentro na. Then ready na tayo lutuin siya. Then lagyan natin ng pabigat dito. Lagyan natin siya ng pwede white. Wait lang. White typewriting. Then kailangan natin ng pabigat. At least mga 2 kilo. Baguhin ko lang yung ating exposure light. Tanggalin ko lang to. Para namumove ko siya. Patong ko na lang. Patong lang. Patong lang sa ilalim. So, ito, nakakita ng pabigat. Ito ang pabigat ko, laminator. Patong lang natin siya dyan sa ibabaw. Bigat, lapat na lapat. Nangyari sa ilalim. So, lapat na lapat. Pwede na natin mag-start. 30 minutes ang time ko kung nag-exposure para hindi underexpose at hindi overexpose. Tagal ko na ginagawa. Let's try. Okay, sasaksak ko na. Oops. 30 minutes. Timer. Stress. Para naiipod ko siya sa part na sa dulo. Dito. Every 15 minutes gagalawin ko siya. Every 15 minutes pa. Hati sila. 30 minutes eh. Doon muna tayo sa dulo. Nagbabad. Yan. Ang istante. All around. Yung basic ko dating ginagawa. Yan naman talaga ang exposure box. Then meron siyang floodlight na 300 watts. Nandun siya sa kabila. So dito to sa shop. Dati ko itong ginagawa ito. Dati ang exposure gear. Yeah. Importante madiin yan. Madiin. Lapat na lapat yung stencil natin. Sa ano. Yan. Okay, balikan ko kayo guys after 30 minutes. O'clock na. 3 o'clock na. Let's go! Wash naman tayo.
Wash out. Tara. Tanggalin lang natin to. Okay. Then, babad natin mo. Unti na nalabas yung image. Yan, kailangan natin ito. Wala ilaw. Yun! Ito na nga pala yung ating silk screen frame. Ayan. Kung nakaabot ka sa dulo ng part ng video na ito, pakisubscribe naman mga kasosyo. Support. Salamat!